Ang pangalawa, para mabigyan siya ng panahon para gusto niyang humarap sa floor debates. Nandun naman siya. Ayun, sa plenaryo. Hindi ko yun sinabi sa media. Kagaya minsan dinidiscuss natin dito. Gusto ko nandun siya para sa ganun, tumayo siya. At pangatwiranan niya. Hindi naman siya, nandun siya eh. Ipinasa daw po niyang manahimik na lamang. Parang gano'n. Kasi nga, hindi siya lumabas. Habang nag-discuss kayo nito, wala siya dun sa... Hindi, nandun siya. Nasa plenaryo siya, di ba? Nung time na yon. Noong una, nandun. Pagkatapos, pumunta yata siya doon. Meron kaming Senate lounge. Lounge. Sa lounge. Nako, araw ho ng Biyernes ngayon, kaya nasa saganang mamamayan itong si Senator Rodante Marcoleta. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Kung bago lang ho kayo sa PH Updates, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Re-recta na ho tayo dito sa episode ng saganang mamamayan na to. Matindi ho ito, balagbag ho ito. Sigurado, butata na naman ho itong si Ping Lacson dito kay Sendante dito sa video na to. Game! Ay, opo. Umabot na tayo ngayon ng mahigit sa Facebook, sa YouTube pa lang, Sen. Naabot na po natin yung gold button at naka 1 milyong subscribers and followers na po tayo. Wow, matindi talaga. Sa Facebook naman ay mahigit na po. Halos magda2 milyon na tayo, Sen. Palakpakan ho natin ang Net25, ibang klase. Matindi ho. Ayos yan, ayos yan. No, 1 million congratulations dito sa Net25 News and Information na YT channel. Grabe naman. 1 million subscriber, ganun-ganun lang. Ang bilis, ang bilis. Ano ibig sabihin yan? Kikita na po kami ni Nelson. Yan ang Opo. importanteng malaman ko. Kasi kada like po nila ngayon dito, alam naman ninyo yung inyong kalagayang pang-economic ang aking inuuna eh. yes po. Diba? Ayun po, naramdaman na po Ayaw kong nauhuli kayo sa lahat ng bagay. Ayan, opo. Lalo na, Sen, Jen, di ba? Ngayon pataas pa ng presyo ng mga bilihin eh. Nako, yun na Yun nga. lang produktong petrolyo. Sen, ito lang nakarang Martes, tumaas ng 2 piso, di ba? At ngayon, Gasolina. ninenervyos ako, Nelson. Sen, baka matuloy, ang diesel daw po ay kulang-kulang 10 piso. Nako po. At ang gasolina ay mahigit 15 pesos ang posibleng itaas. 15 pesos. 15 pesos po per liter, Sen, ha? Per liter. Kaya nga. Opo, yun daw po ang posibleng itaas next week. Pwede mag-tricycle na lang tayo muna. Ayun. Tsaka electric vehicle siguro, Sen. Kahit pa paano, makatipid tayo. Teka lang, speaking of dyan, kasi kayo nasa, nanonood ako ng online sa Senate, kahit pala Friday, nagkaroon kayo ng special hearing ba yun? Tungkol dun sa problema natin ngayon sa gitnang silangan? Hindi, kahit na kuminsan, naka-recess kami, pwede yun eh. Ganun pa. Kaya pala kayo na, may nakita kong live. At sa committee po ito na Senator Erwin Tulfo. Kasi nga, kinakailangang mapag-usapan, ano ba ang kalagayan ng mga kababayan natin? Ilan ba yung immediately tinamaan sa pangyayari sa gitnang silangan, di ba? Opo. Sino-sino at ilan ang naapektuhan sa bawat bansa? Opo. At ano ngayon ang ginagawa? Tayo ba'y nakahanda naman? Opo. Yun ang pinag-uusapan kanina. So, nailatag ho ba naman at nasustinihan ba yung mga tanong ng senador kung ano ang gagawin sapagkat naharap tayo sa krisis na ito sa gitnang silangan, Sen? Kasi mga dating kwento, yun ay naririnig ko eh. Ayun na nga, puro general statement po, Sen. O kaya nga, ang tinanong ko kanina, dahil yung kanilang unang ibinigay na impormasyon, halos 1,461 o 16 yata. Opo. Yun na talagang mabilis na nakipag-ugnayan sa ating pamahalaan na March gusto 2 po nilang yun, Sen, ha? March 2. magpa-repatriate. Opo, March 2. Oho. So tinanong ko lang kung, okay, 1,416, March 2, March 4 na ngayon, ay March 6. 6, oho. So sa 4 na araw na nakaraan, sabi ko, ilan ang na-repatriate natin? Ilan ang napauwi? O yun, awa ng 60. Diyos, 60 yata ang naipa-repatriate. Kaya sabi ko, ito ba yung response natin? Ano pala ito? Whole of government approach? Sila yung nagsabi na all-country team approach. All-country team approach. Hindi ka ako maganda kung gano'n ang ipakikita natin. Kayo pang nagsabi na all-country. At ito, hindi pa yung worst scenario. Opo. Initial impact pa lang po ito. Paano ka ako kung halimbawa itong 1,416
naging 41,000 halimbawa. Nako, disgrasya. Worst scenario pa. Oho. Dito sa naipakita ninyo, baka mukhang hindi tayo nakahanda. Ilang naman ang punto eh. Oho. Pero ang point ata na narinig ko doon kanina, sarado ang airspace eh. Wala talaga pinalilipad na eroplano mula po doon sa mga katabing bansa ng Iran, Sen. Kaya nga, so nakita ninyo yung problema. Sabi nyo, hindi worst scenario pa ito. Oho, tama. Paano kung worst scenario? So, ibig sabihin kung walang airport na bukas, hindi pa worst scenario to. Worst Di ba? na. Opo, mabigat na nga po yan. Oh. Ayun ang tinatanong natin, hanggang saan ang kakayahan Oho. ng ating pamahalaan para sa ganon ay yung lahat ng pangangailangan ng gustong umuwi, kamukha nun, repatriation. Opo. Kaagad-agad ba tayong makakaresponde sa kanilang kahilingan? Kasi itong mga ito, ang kaibahan nila sa ibang mga naging problema sa ngayon siguro, gusto na nilang magpa-repatriate. Opo. So sabi ko, napapasaklolo sila. May takot na sa kanila na nagpo-post na ng danger sa buhay nila. So anong Opo. gagawin natin dito? So 1,416, 60 ang na-repatriate, 4% ang response. 4%. Ito baka yung... Nakakalungkot naman po yun. Ay, sabi ko, kaya ko lang tinatanong ito para ito ang test case eh. Opo. Para sa ganun, malaman natin, ganap ba yung kahandaan? Kasi all country team effort. Opo. Isip-isipin mo, all country na eh, 4% ang response. Out of 1,416, 60 Hindi lang pa pala. worst scenario, Hindi pa po. Samantalang sa tala, Nelson, di ba, binabalita natin isang araw, ang OFW, dyan sa mga lugar lang na apektado sen ay 2.4 million. Kalahati na lang po, sabi natin, gustong umuwi. Abay, di mga 1.2 million po yan. Ang laking problema niyan. Hindi mo madidiscount ang posibilidad na maaring Yan. mauwi sa ganon. Opo. Kaya dapat sana lahat ng senaryo calculated natin. Oho. Paano kung halimbawa ang may kagustuhang magpa-repatriate ay ganitong bilang, Yan. ganitong bilang o ganitong bilang. Alam na natin sana kung anong gagawin. Yan ang gusto kong marinig sana eh. Oho. Kanina sinabi ko pa, yung pagtaas lamang ng gasolina, Ayan, isa pa po yan. Opo. dahil sa isasara yung Strait of Hormuz. Wala na makakadaan ng mga tanker doon. Yan. Yung mga barko na nagdadala ng gasolina. O paano ngayon yan? Ano ngayon ang country team effort? Yan. Nag-usap na baka Yan ang ano ko, iniintay ko siya kasi nung kinidnap tong si Tatay Digong yung team effort nila talagang walang tulugan eh. Pamorningan ho sila eh. Mabilis pa sa alas 4 kung hindi pa ata nagsupilyo itong si General Torre, nasa naiya na. Pero dito, mga OFW natin, yung sigasig na hinahanap natin, hindi ho natin makita-kita. Kasi kaya naman nila eh. Kaya naman nilang madaliin ang mga bagay-bagay. Kaya naman nilang i-shortcut ang mga bagay-bagay. Pero dito sa isa na to, lumabas ho na walang pakialam sa mga OFW itong administrasyon na to. ako yung DOE, yung Department of Agriculture, Department of Trade, Oho. yung DepDep, Yan. di ba? Oho. Kasi dapat nakuha na ninyo yung magiging epekto nito eh. Hindi na namin kayo tatanungin isa-isa. Baka mamaya iba-iba ang sagot nyo eh. Yun. Ang gusto Dapat isa namin na lang. malaman, kaya kami nagpunta rito para kausapin kayo, dapat sana, ang ina-assume namin, nakapag-usap na kayong lahat. Ito, impact pa lang ng gasolina ito. Ayan. O anong impact sa transportation? The DOTR, nag-usap na ba kayo? Anong impact ako sa agriculture? O anong impact sa manufacturing natin? Dapat meron na kayong napag-usapan. Anong gagawin mo para ganon, yung effort natin, ma-maximize natin. Ayun. Ibig ba niya sabihin ka ako, tatanungin namin kayong isa-isa kung ano yung ginagawa? Paano namin pagdudugtong-dugtungin kung ano yung gusto niyo mangyari? Ano magiging impact niyan? Oho. O yun, nakakaroon na. Nako. Well, nung isang araw, ibinabalita din po namin na nagpatawag ata ng special cabinet meeting ang Pangulo para mapag-usapan yung bagyo na yan. Pero gaya nga ng sinabi nyo, parang walang isang tao na talagang tumatayo para pahiin. Yun nga yung salita nung isa. Hindi ko naman tinatanong sa inyo kung nagtawag na ng meeting ang Pangulo. Siyempre magtatawag yun. Ang gusto naming marinig,
Ano na pag-usapan nyo? Yan. Nakapag-usap-usap na ba kayo? Dahil ito, kinakailangan may pagka-emergency ang nature ng pag-responde natin. Oho. Mabilis, effective, at pagkatapos ay team effort. Opo. Team Para effort, hindi yan. sayang. Kung mag-iisa-isa kayong ganun, nagkakaroon ng duplication. Aba, Yan ang problema, imbes na duplication. maayos nyo, kanya-kanya. Nako. Kailangan lang may pag-uusap na. So sa mga tweet ka ako pagkatapos ng ilang araw, Oho. wala pa kayong sasabihin sa amin pala. Dapat may mga konkretong programa na kaagad, ano? Meron. Yun. Wala silang masabi. Nako. Nung binabalita namin isang araw, parang, di ba March 2 nangyari yan? March 1 pala, ang Singapore may plano na. Ang Malaysia, ang Indonesia, ano pa ba yung mga katabing bansa natin? Talagang South Korea. Ibig sabihin, lahat po nang gagawin, pati mamamayan nila, alam na ang mga hakbang na dapat gawin, Sen. Samantalang yung mga bansa na binabanggit mo, Opo. Wala namang mamamayan ata doon sa gitnang silangan. hindi lamang yun. Opo. Wala silang EDCA Opo. Opo. na pwedeng maging magnet. Alam mo Yan. yan ang ibig ko sabihin. Ikaw ang paliwanag nun, Nelson, para sa nakikinig ang ating mga kababayan. Bakit kinakailangang isali yung aspeto ng EDCA? Yung Kasi lalo kumpara EDCA natin, sites, sabi niya, opo. South Korea, Opo. Malaysia. Singapore, Malaysia, opo. Meron bang EDCA dun sa mga South lugar na yun? Korea. Ay, mas delikado po tayo dahil sa target tayo ng kalaban Target, ng Amerika. Kasi nakita mo yung nando sa Gulf States na yun. Pinasadahan niya lahat kasi nga. Saudi Arabia, tinamaan. Lebanon. Yung lahat ng merong lugar na kung saan ay nakikita niya na maaaring may basehan doon ng US military bases. paano tayo may EDCA. Ngayon, Kaya nga. yung paliwanag nga nung representative Naku, nangyari. ng ano kanina, National si Security. Mr. Hechanova na ano ko yung pangalan niya Opo. Paano kaya ito kako? Kasi tayo, nagkakaintindihan tayo, nilagay natin sa ating patakaran na ang mga military bases na to, ay pag-aari ng ating pamahalaan. Tayo may-ari. Tayo ang may control. Tayo nagmamanage. Maliwanag yun sa atin. Tayo nag-uusap Di ba? Opo. Pero baka mabasa nila kako yung Article 3. Opo. Kasi dito, meron ka sinabi. Sa Article 3, Section 3 and 4 ata, dalawa Binibigyan ka niya ng karapatan Yan. na sila ang mag-control do sa mga selective na lugar. Yes, yung mga sites na yan. Opo. Sa magitan ng mga base at saka material. Kanya yung Opo. material kasi mga gamit, mga ammunition ito Yes po. Sa mga tweet, ang control hindi lang sa atin. Di sinabi niya, hindi po, kanya ganito. Hindi, wag ka akong makipag-debate sa akin. Tayong dalawa, naiintindihan natin yun. Pero naipaliwanag niyo ba sa Iran? Ayun nga. Na ito ay hindi naman talaga base ng Amerika, kundi Pilipinas na may-ari nito. Yung iba nga maliwanag na ang pagkakasulat Meron pang lost in translation. Yes. Opo. Ito pa kayang hindi mo na ipaliwanag. Pinaliwanag mo ba na mga kaibigan na taga-Iran, ganito po yung wag niyo po kaming wag niyo pong Hindi po kami magnet, hindi po kami sangkot dyan. Ako, delikado kami dyan. wag po ninyong ipagkamali na ito pong nakalagay ng mga EDCA sites ay pag-aari po ng ganito at ganyan. Hindi po, amin ito. Ito ay ginagamit lang po sa pagpatay ng mga kulisap at saka kung ganito. Kailangan ipaliwanag mo yun. Yan. Nagre-research yung mga yan paano kung nabuklat nila yung Article 3? Yun lang ang sinasabi ko. Ayun. Pero sabi ng, aywan ko, sino ba yung narinig ko nagbalita na? Sabi niya, hindi, napakalayo naman kasi ng Iran at saka ng Pilipinas. Middle East, tayo naman ay nasa malayo. Parang hindi huwata nila alam yung kahulugan ng intercontinental, di ba? Kaya nga merong mga ganong klaseng salita. Kaya nga merong mga ganong klaseng kagamitan na talagang
Kahit nasa Europa ka, gusto mong paliparin papuntang Asia yan, pwede. Kahit nasa Amerika ka, gusto mong papuntahin sa Africa yan, pwede. Yun ho yun. Yung mga long range, anak to ka. Kahit ikutin ng 2 beses ang buong mundo, kaya ho ng mga kagamitan ho nila na yan. Kaya yung sinasabi nila, huwag kayo magpanik, hindi aabot dito yung mga kagamitan ng isang malaking kasinungalingan ho yun, mga kababayan. Yung silangan naman na tayo. Hindi daw maabot. Milya minsan. niyang layo. Libong milya niyang layo na yan. Budol na naman. Yun lang Bakit? bang para? Wala, yun lang bang paraan nyo. Ang dami naman nilang magagawa para, halimbawa, kung talagang gusto nilang gantihan tayo, wag naman. Wag naman. Kaya kailangan maging malinaw tayo. Yun. Maging handa tayo. Kwentas Ipagpara na natin sa kanila. Pagkatapos, Huwag nyo kami may damay-damay dyan. Parang pagkatapos ganon. sabi niya, may nagtanong ano po ba kanya yung contingency plan ninyo? Ganyan-ganyan. Oho. Wala pa naman kaming nababalita na ganun. Sabi ko, maghihintay ka ba ako ng balita? Hindi. Dapat ka ako, ikaw proactive. Proactive ka. Kaya yan, kamang i-calculate mo. Yan, kamukha niyang Article 3 na yan. Paano kung nabasa nila? Anong gagawin mo? Dapat magpaliwanag ka na ngayon. Proactive ka, hindi ka reactive. Wala namang masama dyan, opo. Oh. Yan nga ang dahilan kasi reactive sila di ba? Pwede naman sila magpaka-proactive dyan sa issue ng mga OFW natin dyan sa gitna silangan Noong nabalitaan na nila na dinispatcha yung supreme leader ng Iran, dapat doon pa lang naghanda na. Kumbaga wala nang voluntary, mandatory na to dahil sisiklab talaga ang kaguluhan dyan. Sa ayaw sa gusto nyo, umuwi na kayo. Ito na yung nandyan na yung 737, punta kayo lahat dyan. 2 balik lang yan, sigurado. Nasa Pilipinas na kayo lahat, di ba? Kung nag-arkila na kami ng 5747 dyan, nakaparada na dyan sa airport, yung mga puntahan nyo na dyan, di ba? Wala akong ganun Di ba? Ngayon, nagkukumahog tayo, hindi natin malaman kung paano na natin maiuwi yung ating mga OFW dyan sa bansa Iran. Pero yung pagpapadala sa The Hague, Netherlands, sa Nakantokwa, di pa nagsupilyo itong si Nicolas Torre, talagang sinasalansa na nila. Diyan yung makikita na napakawalang kwenta ng administrasyon itong si Marcos Jr. Problema, isa pa sa nabanggit doon, Sen, mukhang telepono lang, natatawagan sa mga imbahada pala natin daw magdamag na tumatawag ang mga OFWs natin. Alado sumasagot. Nako. Ayun nga. At saka meron silang meron silang mga advisory. Oho. Ilang bansa yun? Halos 10 bansa Opo, yung mga katabi doon sa Gulf area. Lebanon, Yes, Pakistan, Iran, Iraq, mga ganyan, Jordan. Sinabi nga nung kailangan lagyan mo ng Tagalog. Okay? Isama mo na yung Bisaya at saka Ilocano kasi English yung advisory. Pagpalagay mo nang umaabot sa kanilang advisory, Oho. pero nakalimutan ko nga itanong, paano ka kung sumiklab na talaga, nag-worsen ang sitwasyon? Mukhang yun na nga. Nawalang signal, naputol ang communication. Paano mo sila ngayon maabisuhan? Yan. Kasi dapat pati yun, i-factor mo yun. Yes po, tama kayo. Oh. Yung mga cell Natira sites nila. yung mga cell sites, tinamaan lahat. Paano ang communication? Ayun nga, unang ginawa ng Iran, di ba? Tinira yung Iraq kasi nandun yung mga communication site ng Amerika Ang gusto ko yung meron Sa silang Qatar pala, sa Qatar. Hindi naman sa lahat ng pero at least meron silang mga exigencies, mga ganyan Oho. Halimbawa, sa war scenario po na yan, Your Honor, wala na pong magagamit talaga dahil tinamaan po yung komunikasyon, Oho. Meron na po kami tinrain ng mga kalapati Ba, na magdadala po ng alam mo, pagkahalimbawa lang itong ang ibig ko sabihin, dapat meron kayong mga ganon. Yan. May tinrain po kaming mga kalapati na lilipad. Maghatid ng pagkain sa kanila. Hindi lamang po. Mensahe. Maghatid. O kaya, Sen, napag-aralan po namin ng mga korte ng usok. Ayan, Yung messaging, smoke smoke message, o kaya ano pa man, importante may komunikasyon kasi Sen. Pag nawala komunikasyon, disgrasya tayo. Yun ang pinaka-importante, yung komunikasyon. Hindi mo mapapaabisuhan kung anong dapat dito sa sila pupunta. Dito kayo pipikapin, ganitong gawin natin. Napaka-importante nawala nga Opo. Inatupag nila, Shen, impeachment dyan sa House of Representatives.
Buti pa nga kayo dyan sa Senado eh. Kahit po paano, naisip nyo na ipatawag yung mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para tanungin dyan sa paksa na yan. Dyan sa problema na yun ng mga OFW natin. Sa House of Representative, yung buong nakaraang linggo, wala silang inatubag kundi ang impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Mga walang yung to. Ay, pero ang ating panalangin lang sana dyan, Sen, ay wag na po lumala. Wag na, Sana wag na. ay may mga leader ng daigdig na makialam para yan ay wag na po lumala sana, Sen. Ano ho? Ang isa Tama pa sa naman, naitanong namin, Sen, nung diniscuss namin ang issue na yan, ay ang ibang mga bansa dyan, di ba yung nakita natin, doon sa kanilang mga plano, meron silang budget for this Kasi event. DTI ang ano, Oo. kasi economics po agad ang tinano na makikita nilang epekto eh. Sabihin, hindi mo sila tamaan ng gera, pero Meron ekonomiya na. nila, Naka, tsak tatamaan eh, masasapul eh. Oo. Pero para sa atin, wala atang mga gano'n, lalo na sa Kaya nga yung OFW. tanong ko kanina, nag-usap-usap ba kayong mga agencies na konektado lahat sa pagtaas ng, ito lang, pagtaas pa lang ng langis ito, ng Ekonomiya po petrolyo. yan. Opo, oo. Ekonomiya yun. Yung industriya natin, yung transportation natin, yung agriculture na gumagamit din naman ng gasolina yan, alam nyo Opo. naman yan. Nag-usap-usap ba kayo para sa ganun? Yung pinagsama-samang lakas na yan, pagtulong-tulungan natin. Oho. Yan ang mga gusto ko sanang sabihin nila sa amin. Na marinig nila. Na din yun, marinig opo. namin, makikita Opo. natin na talagang practical ang mga approaches. Opo. Nak. Ang sasabihin sa iyo, ininstrakan na po kami ni President. Ano nga sinabi? Ano sinabi sa inyo? Anong gagawin nyo? Oho. Oh, Nako. nag-meeting po, pinag-meeting po kami. Oo nga, alam nga namang hindi kayo mag-meeting. Pero Ang napag-usapan. dapat sana pagpunta nyo rito. Ano yung konkretong hakbang? Meron naman kayong may babalita para sa gano'n, naririnig ng mga kababayan natin. Makakapagbigay ng konting lakas ng loob ito sa kanila. Oho. Ng kumpiyansa. Ang laking bagay nun eh. Lalong-lalo na may mga kamag-anak na nandoon. Oho. Nako. Ikaw ba makakatulog ka ba? Ay. Meron kang anak doon, halimbawa? Lalo kung breadwinner yan, Sen, ano? Oo. Doon ka lang umaasa. Nako, talaga namang Hindi lamang kahit breadwinner, anak mo yun eh. Ayun, isa pa po yun. Talaga Oo. naman, oho. Aha. Pero teka lang, meron akong narinig na pinost ninyo eh. Unahin ng mamamayan. Doon sa usapin ng excise tax, Sen, Oo. para sa langis. Anong naging panukala nyo doon? Kasi ang panawagan din ng Pangulo, kung talagang lumala, ay bawasan or totally alisin ng excise tax sa petroleum products. Yun naman kasi ang pinakaunang mong magagawa eh. Opo. Dahil sa biglang tumas, kagaya na sinasabi mo, 15 pesos per liter kagad. Yes po. Eh siguro yung 1/3 nun excise tax eh. So kailangan makabawas ka man lang. Yung bang sakit ng yung pagkakakurot sa iyo mabawasan na lang kahit konti. Kasi, Yun na lang ang pag-uusapan natin. Wala nga eh. Oho. Wala nga eh. Walang papasok dito. Pangkaraniwan, pagka nagkulang yung commodity, yun naman ang itataas nila yung presyo. Opo. Sana magkaroon na ng yung sense of patriotism sa mga Sa mga mamamayan natin. hindi lamang yung sa mismong mamamayan, kundi lalo na yung mga industrialist. Ano? Opo. Palagay mong magpakalugi na ng konti hanggat kaya mo. Sana nga, sabi mo kanina, wag na magtagal ito. Halimbawa, inabot tayo ng 1 month. Yung masasabi mong pagkalugi nila in 1 month, nakatulong naman, Oho. wag na natin kukwentahin yun. Bagay. Di ba? Opo. Nakatulong ka naman eh. Yun At ang- alam ko naman, makakabangon ka rin eh. Yun na ang risk ng negosyo siguro, Sen, ano? Di ba? Para naman sa tao yun. Lalo pa nga ito. Bagay, ang katiyakan naman daw meron tayong 50 to 60 days na buffer stock ng petroleum products. Kung matatapos sa lalong madaling panahon. Kasi kung tatagal ng ganun, Ilan? 52? 50 to 60 days daw po, 2 months. O ba't itataas mo na ng 15 per liter? May stock pala tayo. Saan mo kukunin yung... Ang pagtaas kasi ngayon, Sen, kapag diniklara ng world market, within the week, dapat umepekto agad sa merkado eh. Hindi nga may stock ka pa eh. Stock mo na gagamitin, no? Bakit mo ikakapit doon eh? From 50 to 60, meron kang stock. Yung pagkuha mo na, pag nawala yun, doon mo lang, Doon natataas. doon tataas. Pero Hindi yun parang ang meron silang ginagawa bagong formula na ginagawa ngayon, Hindi, Sen eh. ikaw ang may sabi na opo 50 to 60 days. Ibig sabihin, Yung luma, dati pa nila nabili yun sa mura. Mura yun eh. Opo. Okay, bakit mo i-apply yung
15 Bagong pesos per presyo. liter na increase. Oho. Eh, nabili mo naman ng mura yun. Yun na nga po. Yung so, pagkano wala na yung stock mo, makikita naman yun eh. Oho. Replenishment yun. Oh, ito po yung barko namin dumating ngayon. Ubus na po kami. Pwede. Pero yung stock mo, ikaw naman, bakit naman? Hindi naman pwede. Ewan ko pa. Basta may paliwanag ang mga petroleum company dyan eh. Dapat ipaliwanag yung Up and down. Department of Energy. Energy. Oo. Basta bumaba ngayon o tumaas ngayon. Hindi maliwanag yung paliwanag nila. Oo. Ayaw ko naman magpaliwanag para sa kanila. Baka sabihin ako spokesperson ng petroleum products. Oo. Ay, nako. So, sana makapaglatag na po sen, ano? Ang binabanggit ka doon, dapat magpatawag ang Pangulo ng Tagdo, yung Cabinet Cluster Meeting ba yun, Nason? Yung for Cluster security. E. Oo. Cluster E. Makakasama yung mga dating presidente. Mga dating presidente para... So, paano yun? Wala na si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa lahat ng dating presidente, yun lang ang merong ambag. Yun lang ang merong ika nga, merong mga punto na talagang mapapakinabangan. Maliban doon, wala tayo, hindi maaasahan cluster. mapag-usapan ano ang mga tamang hakbang kapag ganitong naharap tayo sa krisis na ganito. Kaya ni Bangag yan. Di ba? Isang singhot lang yan. Isa singhot lang ni Bangag yan. Tapos usapan. Sigurado alam niya na gagawin dyan. Sigurado. Di ba? Yun lang kailangan ni Bangag. Singhot lang. Solve na yan. Pwede rin yun, pero kahit naman wala yung dating presidente, hindi ba sila makakagalaw? Eh, Sabagay, kompleto naman kaya ang naman po miyembro yan, ng oh. kabinete. At saka, yun nga, hirapan na maglakad si Erap. At saka yung iba ata, ayaw din makita ng mga dating presidente, ayaw din makita ng kasalukuyang presidente. Anyway, Baka mamaya mag-iirapan lang yung mga... sa halip na makabuo ng magandang programa. Ay, nako. May pinakamabuti eh. Ilan pa bang buhay na presidente? Erap, Era, Gloria. Jen A. Aha. Si Digong. Nagastos si Digong, nasa dahig po eh. Okay lang pauwiin para makasama Ayun na nga sa... po. Dapat magpatawag ng meeting pala saan para mapauwi mo na si Digong. Ayos yun. Paano nga yun? Dapat pauwiin tong si Tatay Digong kung magkakaroon ng cluster E. Oo. Balik niyo muna para tatlo na lang ang natitira eh. Susulat tayo sa ICC. Pansamantala po kasi magpapatawag kami ng security cluster meeting. Pauwiin niyo pansamantala si Digong. Bahala na kayo paano pabalikin niyo. Ay nako, mayroon ng paalaala ang Philippine Coast Guard ha. Ganon din po ang... Ayan. Sen, napansin namin yung inyong privilege speech sa Senado. Actually, ito, diniscuss na natin dito sa programa eh. Yung tungkol sa ginawang video tungkol sa inyo na pinagputol-putol at pinagdikit-dikit para palabasin ang isang mensahe na hindi naman ito ang mensaheng gusto nyong ipahayag. Anong nagbunsod sa inyo at naipaliwanag nyo na rito sa programa, lumipas ang ilang mga araw, nagsalita pa kayo sa Senado at diniscuss nyo ang same subject? Mabuti, naitanong mo yan, Nelson. Una kasing ginawa ko riyan dahil tinitingnan ko rin naman na magkakasama kami ron sa Senado. Kinikilala ko naman yung institusyon na kinakailangan maging sibil kami sa isa't isa. Opo. Yan. Nung makita ko na talaga namang in-splice, pinagkukuha sa iba't ibang bahagi ng aking mga pahayag, pinagdikit-dikit, pinag-connect-connect, sumulat ako sa kanya eh. Personal kayo sumulat kay Meron Senator ako sulat. Ping. Sabi Opo, ko, tama naman. Sabi ko, ano ba ang naging batayan ninyo? Bakit ninyo ginawa ito? Kasi hindi naman mabuti ka ako na lalong-lalo na in-splice ninyo. Wala naman akong makitang kadahilanan kundi yung ang epekto nito ay masiraan ako. Kay Chuck yun, ganun ang motibo nun, Sen. Oho. Sabi ko, wala akong ibang makitang dahilan kung hindi yung balak na siraan ako. Siraan, opo, oho. Nung sumagot siya, ayaw niyang aminin na splice. Hindi doon siya marunong mag-splice. Hindi siya marunong mag-splice, ganito. So makatweet, parang sabi niya, hindi namin splice. Yan ay mga excerpt, sabi niya, na pinili namin doon sa tuloy-tuloy na pahayag mo sa kinuha namin kanya doon sa CA conference recording ng CA proceedings. Sabi ko, talagang sinadya nila talaga. At hindi lang kasi minsan niyang pinalabas yun at siya ay naging
panauhin sa iba't ibang mga interview na pinipilit niya na gano'n ang naging paninindigan ko. Sabi ko, pagka ganito, meron na siya talaga kakong direksyon na ganito yung gawin niya. Dapat naman proteksyonan ko naman ang sarili ko dahil ikinakalat na parang, Tama yan. parang ganun nga yung sinabi ko. Pag hindi naman ako magpapaliwanag, baka yun naman ang isipin ng tao. Baka akalain ng tao, ba, tama pala, yung paratang laban sa inyo. Oo, kaya nga medyo mahaba nga yung privilege speech dyan, Nelson, Opo. dahil siyempre unang-una ikukumpara mo yung video clip. Yes. Opo. Pagkatapos ipipresenta mo yung mga pinagtabas-tabas, pinagdikit-dikit, pinagtapal-tapal na mga salita para makabuo lamang siya ng isang salita na magbabago yung kahulugan. Ngayon, yun ay ginawa ko, una, para depensahan ko at paliwanag ko kung ano talagang nangyari. Katungkulan ko siguro na ipaalam sa ating mga kababayan na hindi ganun ang naging paninindigan ko. Ayun, Yun ang una. Ang pangalawa, para mabigyan siya ng panahon para gusto niyang humarap sa floor debates. Nandun naman siya. Ayun, sa plenaryo. Hindi ko yun sinabi sa media. Kagaya minsan dinidiscuss natin dito. Gusto ko nandun siya para sa ganun, tumayo siya at pangatwiranan niya. Tanungin niya At kayo. lalo ngayong makikinabang ang mga kababayan natin kung alin talaga at sino talaga nagsasabi ng totoo. Ang problema, hindi naman siya, nandun siya eh. Ipinasa daw po niyang manahimik na lamang. Parang gano'n. Kasi nga, hindi siya lumabas. Habang nag-discuss kayo nito, wala siya dun sa... Di, nandun siya. Nasa plenary siya, di ba? Nung time na yon. Noong una, nandun. Pagkatapos, pumunta yata siya doon. Meron kaming Senate lounge. Lounge. Opo. Oo. Sa lounge. Nandun siya. Kasi, sinasabi ng mga staff ko, nandun po siya. At kahit naman nandun ka, kasi daming television doon, daming nandun, daming... Monitor. Makikita niya, kahit siyang kahumarap doon, malalaman kung sino nagsasalita. Opo. So, alam niya. At maging sa opisina niya, may speaker po dun eh. Di ba? Oo, tapos lumilitaw pa, nung i-text ako ng mga staff ko, yung mga staff niya na nandun sa gallery, umakyat lahat, pumunta sa opisina niya. Nawala lahat doon sa gallery. Okay. Opo. So, yun ang nangyari. Ang parang narinig ko, sabi, it was tempting. Meron siyang reaction Meron siyang reaction, itong privilege speech ninyo, hindi nga siya nakipag-usap, pero may pinost siya dyan na statement. Ito, tingnan natin. Ayan, Oo. Sige. Yan. Oh. Ayun. Yesterday, I was tempted but chose not to respond. Yan. I would have used a language that my colleagues may better understand. Tagalog mo muna, para English yan eh. Mahirap yan eh. Tagalog mo. Kahapon, ba medyo ang Tagalog ng tempted, medyo Natukso ko. natukso ako, parang natutokso na ako eh. Pero pinili ko pa rin na hindi na sumagot. Ayun. Ginamit ko na lamang ang mga salita I para would have used. Ayan. Iba yun. Hindi, I would have. Kung galing ibig sabihin, Tagalog mo mabuti. Ikaw naman eh. Oo. Baka mamaya ikaw ang makusang iniiba mo yung kanyang pahayag. Kailangan yung malinaw. Ayan, Ano ba ibig sabihin, Sir Nelson? Baka kayo din mo. I would have. Kanya, Gagamitin ko sana ang lengguwahe Yan. na mas maintindihan ng ating kasama. Ng aking kasama. Ito yun eh. Sa kanyang in my better understand. Oo. Yan. Ang sabi niya, Chow Chong Boke Yobing. Ba? Chow Chong Boke Nag-Chinese. Yobing. So pro-Chinese na rin ba ngayon si Senator Pete? Hindi, yun daw ang pinapatungkulan niya. Akala ko yung pro-Chinese. kulig niya na mas nakakaintindi raw ng Chinese. Parang gano'n eh. Ayun. Parang patamay din yan eh. Ayun. Tama, It means Hmm. you cannot explain eyes to a summer insect. Ang ibig sabihin nito, hindi mo maaaring ipaliwanag ang yelo sa isang insekto na nabubuhay sa tag-araw. Oh. Word for word. Pero ano ang malalim na kahulugan nun? Ay, ibig You sabihin- cannot explain eyes to a summer insect. Ibig sabihin yan, kung ang isang tao hindi naman Oo. naka-experience sa isang bagay, mahirap mo ipaliwanag ang isang bagay na hindi naman niya naranasan o naalalaman. Ayun. Parang ang ang ibig daw sabihin niyan, it makes no sense para mag-explain sa taong hindi niya maintindihan yung sasabihin mo.
Parang sarado ang isip, gano'n, ibig sabihin. Oo. Ah, Eh, well, o baka naman si Senator Ping ang sarado ang kaisipan na ayaw na niyang tanggapin. hindi kasi, Jen, total, ngayon na yung sikat Iran, naghanap ako ng Persian proverbs naman na maring itapat dito sa Xiao Chong Buke Yubing. Yan, ano Kasi yan? ito, hindi mo ma-explain dahil yung summer insect daw, di ba? Oh, Summer so insect. tatapatan mo ito ng wikang to? Ito mas bagay. O, yan, Wikang ano yan? Persian. Yung Persian salita sa Iran. Ba, matindi Dati yan, no? Persian yan di ba? Oo Dati nga, Persian Empire nanggaling yan ka ba eh. dyan? Oo, dyan ako tumira nung isang araw habang binobomba. Ay, ano nga, ano sinabi? Oh. Ang sabi sa isang Persian proverb, Ayan, Rache, Haujat, Be, Bayan. Yan. Tama ba yung diction mo? Tama ba yung... Dapat yan matapang. Baka Ayan, tayo Rache, Haujat, Be, Bayan. Baka tayo bombay ng Iran sa ginagawa. Hindi, ibig lang sabihin niya, Ano ba ibig sabihin sa English niya? English muna. what is obvious needs no explanation. Sa Tagalog. Kapag ka masyadong halata, hindi na halata kailangan mo. talagang ipaliwanag. Yan. So, ang ibig sabihin, Ito si Sir Nelson, malaki kasalanan nito. Ano bang halata? Yung pagtatakip niya kay Martin Romualdez sa Tia Marcos Jr.? Ano pang halata? Yung pagdidiscredit niya doon sa 18 Marine. Ikaw, Sir Nelson, ha? Ako nagtatanong lang naman ako, anong halatang tinutukoy mo kay Pig Lacson? Kasi mga kababayan natin, marami na paghahalata sa kanya. Sa dami yan, di ko na alam kung alin dyan. Yung pagiging sunod-sunuran niya sa Malacanang, anong halata? Alin dyan sa mga binanggit ko na yan? Yung pag-iwas niya sa pagpapauwi kay Zaldico sa Pilipinas, anong halata? sabihin nito, Jen, halata, huli siya Huling-huli siya. So, hindi na siya kailangan magpaliwanag. Wala siyang may paliwanag. Na-booking So ibig sabihin para sa iyo, mukhang nahuli siya sa Nahuli. kanya. O kaya lumusot siya dun sa insekto ng China. Doon sa pumunta sa... Kasi hindi naman sagot yun di ba? Sagot ba yun dun sa issue na hindi, lumihis ka umiwas ka Bakit ka umiwas? Kasi obvious. What is obvious needs no explanation. Ayun. So para sa iyo ay obvious na Na-obvious. nahuli siya. Nahalata. Halata Di ba? Pagka nabuking ka, hindi ka makasagot, di ba? Manahimik ka na lamang kasi no talk, no mistake Yun nga. Less talk, less mistakes. Totoo yun. Ayun, ang matindi pala doon. Pero teka lang ngayon po, Sen, ano na ang Latest. nangyari? Ano na ang... Nag-file ba kayo na, natuloy ba yung ethics complaint tungkol dito? Yung Yung tungkol kay... Di ba nung nakaraan sabi niyo parang plano niyo ata Sasampa niyo sa ethics committee. Okay, papile din yun kasi kaya naman tumagal ng konti kasi inuna namin yung tuntunin sa Ethics Committee. kaya pala nagpatawag si Senador JB noong isang araw. Kasi pa-publish pa yun. Opo. Hindi kasi pwedeng gamitin yun nang walang publication. Oho. So, meron pang revisions na ginawa kaya nagtagal ng konti. Oho. So, kailangan mauna muna yung regulasyon kasi kahit ano pang i-file mo nun, wala pang regulasyon. Hindi rin naman mag-uumpisa. Di ba? Ayun. So, anong palagay mo ngayon, Nelson? Okay na tayo? Dapat, yun nga. Pero para sa akin sana, mas maganda yung sumagot na lang siya ng diretso. Dahil yun ang Ako pagkakataon din niya. Dapat talaga tumayo siya doon sa plenaryo, nag-interpolate siya, tinanong niya si Senator Rodante Marcoleta. Simple lang naman, ano ba, Sen? Wala akong in-splice. Ang sinabi ko sa Facebook page ko, yun talaga mga sinabi mo, di ba? Hindi namin yung konteksto nandun naman Pwede niya naman. Ang problema, meron talagang problema doon sa mga posting niya. Kaya naduwag siya kay Senator Rodante Marcoleta. Niya para linawin kung kaya niyang pangatwiranan. Pero ganun nga yung nakita natin. Pwede naman kasing kumuha siya ng isang subject matter na kikilalanin ng isang kulisap na tag-araw Halimbawa, kumuha siya ng sunflower. Nilagay niya yung kulisap. Siguradong magkakaintindihan sila ng kulisap. Bagay, kasi pares. O nga naman. Pero wag na naiwanan na natin yan. Iwanan natin. Napakababaw na. Walang kwenta yan, Senator Rodante Marcoleta. Marami tayong pwedeng talakayin, especially yung mga kababayan nating nasa Middle East ngayon. Ayun na nga. Parang, Ayokong pag-usapan natin yung mga mabababaw na ganyan. Ang mga, Walang kwenta. alam mo Nonsense, mga kababayan natin, matatalino kagaya ng palagi ko sinasabi sa inyo. Sa palagay ko, pinagtatawanan lang yan. So ayaw nating
bigyan pa ng kahit anong kulay pa yung klase ng pangangatwiran na yan. Tama. Kasi nga naman, kumbaga huli na no? Wala ka nang kasi habang nagpapaliwanag ka doon, lalo ka lang nakukumunoy Totoo. Habang nagpapaliwanag ka dyan, malulubog ka ng malulubog. Siguro yan ang pakiramdam ni Senator King Kasi ngayon. ang gusto ko yung dapat sana, kung kaya niyang mga twiran, kasi doon sa isang party nung privilege speech na yon, meron silang honor code sa Philippine Military Academy. Opo, nabanggit yung nga pala yan. At maiksi lang naman yun dalawang paragraphs lang na maiksi. Dapat ay masagot niyo po yun. Na talagang nakatatak sa kanila yung honor code. Yes. Yeah. Na hindi nila babaguhin yun. Kahit bilang isang at yun pioneer. itatransmit nila sa mga susunod na saling lahi. Oho. Hindi sila pwedeng lumabas doon at hindi pwedeng hindi nila ipaglaban yung honor code na yun. Oho. At tsaka siya pumunta rin sa naging speaker pa rin siya roon eh. Opo. Kinuha ko yung salita niya na sinasabi niya yung Sa PMA, gano'n nga pala, alumni, opo. meron siyang salita roon eh. Na kanya yung katotohanan, yung ganito, Yes. yung katapangan halimbawa ay nasusukat lamang sa halimbawa sa panahon ng paglalabanan. Pero yung integridad, sabi niya, mas matetest mo, sabi niya, sa mga taong kanyang merong kapangyarihan. Lalo na kung walang nakatingin. Oho. So yun ang panghuli. Sabi ko, kung yan po ay talagang pinangangatawanan nila, Oho. lalo natin kung dapat isipin na tayong narito ngayon na merong otoridad, meron tayong kapangyarihan, dapat tayong magpakaingat. Tama. Lahat ng gagawin natin. Oho. Merong lalong mas mataas na measure o sukatan ng pagsasabi ng may katapatan. Yeah. Huwag kang kakalas doon, di ba? Walang kakalas Bilang doon. senador, bilang honorabling tao, bilang pinagpipitaganan ng mamamayan. Sen, tama po kayo. Sinabi ko, kung ang Philippine Military Academy, isang institusyon para sa mga kasundaluhan natin, na kailangan nila ng dignidad talaga. Opo. Yun pala ang pundasyon ng kanilang pagpunta sa ganong klaseng institusyon. Nire-require pala yung katapatan, yung karangalan. Totoo naman po. Sabi ko, di ba mas lalo ka ako, Mr. President? Tayong lahat na nandito ngayon. Di ba natin kako pwedeng itanong sa sarili natin kung karapat dapat tayo doon sa honor na ibinigay sa atin? Oo. Yung mga kadete pa lang yun eh. Yes po. Tayo ngayon na binigyan ng ganitong karangalan Oo. na ipaglilingkod natin sa mga kababayan. Na ang Di ba mas lalong Tama po. mataas na Mas mataas yun. sukatan ng Kasi ang mandato niya, boto ng taong bayan, Kaya Sen, nga, hindi ba? oo. Hindi lamang basta nakapagtapos kayo ng isang... Yun ang dapat niyang sagutin. Ayun. Hindi yung... Wala. Pinili na nga lang daw niyang manahimik. Dahil ayaw niyang makipag-usap sa insekto. Yung bang ganun ka-importanteng tanong para sa kanya, gagamitin mo na lang ng kulisa? Nako po. Yun lang ang sa akin. Kaya ayoko nang puntahan yun. Yan. Tama yan, Puntahan Sen. na lang Huwag natin mong si puntahan.